This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Okay, today we will talk about the list that the people really should talk about and really want to talk about. Yung talagang gusto nating pag-usapan na listahan. Nakita nyo yung intro, yung I signed against the PPA. Ano yung PPA? Power Purchase Agreement. Ano? At yung t-shirt po na yon ay nandito po. And now this is Antigona, 12 years old. Ano? And I hope we can print some more to renew the struggle against this power issue. Anong sabi dito? Sa likod, labanan, can you read it? Labanan ng mataas na presyo ng kuryente. Pinakamataas na presyo. Pinakamataas sa mundo. Let us sign up now. So, I promised baby our floor director that I will print a few hundred more for the public so we can start the ball rolling again. So, kasama natin po, first I'd like to introduce because we raised this issue of power. Kasama ko doon sa marcha noong 2002. From Barrio Capitolio, nagpirmahan kami nitong petisyon to the Regional Trial Court questioning the constitutionality of the EPIRA, Electric Power Industry Reform Act. Kasama natin si Boying Remulla, si Senator Juan Ponce Enrile, si Elaine Pascual, and so on. Unfortunately, Senator Juan Ponce Enrile had the Lopezes as his sponsor sa autobiography launching niya. But of course, also we say power, water, and law. Sa tubig po, nakita naman natin for the past years, si Ginoong RJ Javillana ay nagkukusada laban dito sa mga panluloko ng mga Ayalas and others, including Consunji, including Pangilinan, dito sa tubig, including the oligarchs of the world na nagmamagaling sa World Economic Forum. Ang galing daw nila. Bakit mahirap ang mundo ngayon at pahirap ng pahirap ang mundo, hindi lang Pilipinas. So RJ Javillana is with us to champion this again, explain the updates of these issues, and also to introduce a new consolidation of all consumer advocates and movements under the UFC, Ultra Fighters for Consumerism, or for consumers, no? Or ano ba yan? United Filipinos Union of Filipino Consumers. Union of Filipino Consumers. And of course, let us not forget the rule of law. The rule of law that has deliberately been forgotten for over a decade now. And one telling lie the past weeks is the deliberate forgetfulness about Hello Garci, the very foundation of democracy. They want to gloss over a case that will affect all of our elections in the future as it has twisted all our elections in the past. So, briefly from our three guests, their specific updates on these issues, itong Nationalist People's List, the true Napo list. Ka-Verdi. Well, I'm glad to be back here to speak about the power issue. As you have said, kasama tayo noong 2002, no? Meron tayong mga napagtagumpayan katulad nung raising the consciousness of the public about the power issue. Pero patuloy pa rin yung pananalasa nitong mga dambuhalang oligarkyo. At mabanggit ko nga dito, kaya dinala ko ito eh. Itong ginagawa ngayon ng Meralco na kalokohan. Pwede kong hawakan para ma-focus dito sa kabila.
yung nakabilog diyan, do sa bandang upper left-hand corner ay yung under ng TRO ng Supreme Court. Hindi pwedeng kolektahin ng Meralco. Pero, noong April, ay kinolekta nila doon sa bandang baba naman, na may bilog, yung sa other charges, kinolekta nila yung hindi nila dapat kolektahin under the Supreme Court TRO. At pagdating, yung amount ay 360 something, no, for this example. For this bill. At pagdating nung Mayo, ay kinolekta nila uli the same amount na under sa TRO. Ibig sabihin, for the example of this consumer in particular, 2 beses siyang kinolektahan ng Meralco nung same amount under the TRO. So ito, what is happening here is yung kanilang installment payment, sinisingil na nila, sinasabi, may TRO nga eh. Oo. So because this is only installment siguro divided into several months eh. Mare. Kaya sinisingil nila. At yan ay pagpapakita lamang na wala tayong batas sa bansang ito. We are a lawless country. Ang batas dito, tao. Hindi na tayo rule of law, rule of men. Hindi bale kung rule of men, kasama din tayo sa men. But it is just the rule of rich men. Oo. Di ba? Rule ng mga may hawak ng pera at poder. Nakangiti ang ating law professor. Anong reaksyon ng batas dito sa ating pinag-uusapan on power? Because this has been 2 decades, 2 decades war for people like me, like Ferdy and everybody else. And then we'll go to water. Ano sabi ng preamble natin, di ba? Yung public utilities and so on, di ba? So far as, unang-una, yung to conserve and develop our patrimony. Yung power, enerhiya, yung tubig, yung mga pagkain natin, yung karagatan natin, lahat ito kasama sa patrimonya. Kumbaga, mana ito ng lahing Pilipino sa kanilang mga ninuno. At kung sasabihin mong decades, hindi decades ito. Dantaon, siglo ito. Oo, centuries. Magmula nang magsimulang lumaban si Bonifacio, hanggang ngayon, tuloy yung laban. Tuloy pa rin ang pang-aapi, pangsisiil sa sambayan ng Pilipino dahil yung hirap ng buhay ng panahon ni Bonifacio, baka mas matindi na ngayon, times 1,000 na ngayon. Kasi mas marami ng tao eh. Tsaka hindi lang nung panahon ni Bonifacio, kung mahirap ka, nasa bukid ka, mamitas ka, Kakain ka. Dito wala kang pera, magutom ka. Patay ka. Oo. Wala ka ng lupa, kundi yun nasa paso. Kahit sa paso, wala ka ng lupa. Kaya nga ang masakit dito, yung gobyerno, ginagamit ang batas na yung kapangyarihan na paggawa ng batas, hinuhugot yan sa soberenyang sambayanan. Nagagamit laban sa sambayanan. Bakit? Nililegalize nila yung illegal, yung immoral na pagtaas ng mga presyo ng bilihin na dapat ay nire-regulate ang presyo sa kapakanan ng nakakaraming mga sambayanan. Hindi ganoon nangyayari. Kaya pagka nagtaas ng presyo ang itong mga multinational na mga higanting ito, nakatikom ang bibig ng Malacanang. Pero kapag humingi ng taas ng sahod, wala, nagagalit pa kasi sobra na daw yan. Sa 2015 pa daw tatasan ng sweldo. Let's move on to water. Ang tubig natin, kabansang RJ, anong sitwasyon ngayon? Alam niyo po, nitong nakaraang araw lamang ay naglabas po ang Court of Appeals na dinidismiss yung ating kaso. Patungkol po ito dun sa tinatawag na environmental charges. Ito yung mga kinokolekta sa ating water bill. Katulad nito, hawak ko po yung water bill ko. Nagkakahalaga ito ng mga 3,500 pesos. Ang water charges ko po rito, ang environmental charge ko ay 500 pesos. A big question, since 2003, meron pong 20% environmental charges. Ang tanong, saan ito napupunta? Dapat po sana ito ay para sa massive tree planting ng Sierra Madre, para kapag nagkaroon ng tagtuyot o katulad nitong papasok yung El Nino, ay hindi natin dadanasin yung kulang ng supply ng tubig at hindi rin ikakat itong supply ng tubig para sa irigasyon ng mga magsasaka sa Bulacan. Akalain yung dinismiss ng Court of Appeals yung ating kaso sapagkat ang halaga ho nito ay 28 bilyon.
para sa ating mga water consumers, tingin natin mas importanteng issue ito kaysa sa mga iba pang isyong medyo panlito. Alam nyo, yung water issue last year, pinag-uusapan po lahat yan. Nabulgar yung tinatawag na income tax holiday sa panahon na kumukolekta ang Maynilad at Manila Water ng income tax sa ating mga resibo. Nakasama rin po. Ano? Pero pumasok yung PIDAP. Simula nung pumasok yung PIDAP, hanggang ngayon, drainable na, pinaikot-ikot na ang taong bayan, na sa ating alam naman, pag umuwi tayo mamayang hapon sa ating mga bahay, tatanungin tayo ng ating mga misis, ito na ang listahan mo na babayaran sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sa bigas, sa gamot. Ito ang tingin nating mas dapat na maging prioridad na issue na tinatalakay ng ating gobyerno. Okay. Before we go on, can we test the mic again? Testing mo nga, Alan. I think your lapel mic has some problems. Okay ito? Okay, no, okay. So, I wanted to borrow, did you bring a copy of the Constitution? Is that the Constitution? No? So, andito. Si laging nagdadala eh. But I'll look at the preamble a little later on. But before the show started, RJ, you were telling us about the Ayalas being the sponsor of the World Economic Forum, being an awardee of the World Economic Forum, but actually the Ayalas are the ones taking advantage sa tubig natin. And of course, other public utilities like the telecom and so on. No? Sige, go ahead. Alam nyo, hindi ho alam ng publiko na may pangunahing interes ang Manila Water sa mga pagnenegosyo sa Thailand, sa Vietnam, sa Indonesia at sa mga ibang mga karatig na mga bansa. Ano po? Itong World Economic Forum, kaya ginawaran na best corporation o best business practice ang kumpanyang Ayala, dahil siya rin ang host. Siya rin ang chairman ng mismong World Economic Forum. At baka magulat tayo, sa mga susunod na rate rebasing, baka singilin sa atin ng Manila Water yung mga ginastos niya dito sa Shangri-La event ng World Economic Forum. At itong mga paglalagay nila ng negosyo sa ibang bansa, na isinasama rin po, nakasama yan sa business plan ng Maynilad at ng Manila Water na tayo ang pumupondo doon sa mga trip nila sa abroad, doon sa mga advertising nila. Saka yung kaso natin ngayon nasa International Chamber of Commerce. Opo. We had a case against them, ang MWSS, to bring down and the rates. It was ordered last October. Opo. And yet it's now pending because the International Commercial Court is arbitrating the issue. Tama po kayo. And yung abogado nila, tayong nagbabayad din. Opo, tayo rin po. Lahat tayo hong magbabayad niyan. Ano po, lahat ng palabas na nakikita natin dito sa World Economic Forum, nag-uusap yung mga malalaking mga negosyante, pero wala naman yung mga consumers na babalikat niyan. We're going to take a break in a few minutes and I will go in the second portion to some of the basic laws natin. But before we end the first of three parts here, Alan, of course, the big issue of Hello Garci, we have caught, or you have caught, Comelec lying. Please report to our audience. Noong 2004, na huli sa recording, yung pag-uusap ni Commissioner Garciliano at saka ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na kung saan sinasabi, tinatanong si Garcilian, lalamang ba ako ng 1 million? Sabi, susubukan po natin. Tapos lumabas nga, natalo si Fernando Po Jr. at ang lamang ni Mrs. Arroyo ay 1 million. Ngayon, nag-file tayo ng complaint noong 2007. Hanggang ngayon, hindi pa na-actionan. Ikaw mismo ang nag-file ng Ako kaso. mismo ang nag-file. Nakausap ko pa yung si Commissioner, si Chairman Brillantes. Tinanong niya ako noong 2011 kung tutulong ako. Sabi ko, siyempre, oo. Tapos nag-follow up pa ako noong 2008, one year after I filed it. Walang aksyon. Tapos ngayon, lumabas sa Philippine Star na May 14 issue na sinasabi, goodbye Garci na. Kumbaga, pinapakawalan na nitong mga publisher. Sinasabi daw may statute of limitations. Yeah, yung prescriptive period, yung 5-year period, 2004. Nag-prescribe na daw noong 2009. Paano magpe-prescribe? Meron tayong verified complaint noong 2007. Okay. Sa madaling sabi, itong nakikita natin na palabas ng Comelec na naglalabas sila ng issue ng disqualification against some governors or some politicians, walang kwenta ito. Kasi yung presidency, yung pagnanakaw ng Panguluhan noong 2004,
hindi nila inuungkat, pero itong panggobyerno, panggobernador, Pang-probinsya lang. panggobernador, pang-probinsya, pang-maliit na tao, yan ang gusto nilang Okay. ipamukha sa atin We ngayon. have to take this break and we'll elaborate on all these issues on the second and third part.